Para dalhin sa atin po mga kapatid ang ating Delight of the Day, kasama po natin ang ating mobile journal na ngayon ay magnet for all sorts of culinary monstrosities and curiosities. Kasama po natin si Ms. Mary Mon Reyes. Okay, papakita sa camera iyan. Okay. Wow! Wow! Okay, hindi po optical illusion yung nakikita ninyo. But Mary Mon is actually holding a big ass platter of your favorite grilled Pakita lang specialties. natin Okay. For size reference, ito po ang isaw. Yes. Ayan, ganyang kalaki ang... This is chicken isaw. Compare mo sa malaking mukha ko. Dali. Ayan. Ayan. May mas matindi, pakita lang natin para talaga maintindihan nila yung size. Okay. Ito, Tinatawagan ko Betamax. lahat ng mga Dracula dito, mga lahat ng vampires. Ganyan Betamax po ito. Ito po Busog yung kayo dito. dugo. Oo. Okay. Idodonate mo sa Red Cross mamaya yan, pag hindi tayo naubusan. Okay. Ano pa? Ito naman ay ang... Ano yan, Mermon? Tenga. Tenga. Tenga to. Tatago ni Denise. Ito, hindi ba sa ito yung jacket tenga? niya mamaya. Hindi ba ito yung tenga? Balat naman yan. Balat Balas. yan. Lang kayang binalatan Okay, dito. Ano? holy Jesus. Mary Mon, okay, pakipaliwanag at explain mo sa kanila na ito ay pure, yung parts ng pork and chicken Yes. at wala kang kailangang damputin sa gitna ng gabi para magkaroon ng ganito. Yes. Nakita natin yan dun sa Manalili Street around Taguig. And actually, naging kwento niyan, matagal na raw na binibenta yung giant barbecue na yan. Pero dati, yung stick nila is 12 inches lang. Pero nung ngayon na gusto nilang mag-upgrade, umabot na sa 14 inches yung barbecue sticks nila. Kaya kailangan na rin lumaki yung karning nilalagay nila. Walang extender, pure na dugo yan, pure na isaw lang talaga yan na nililinis nila tapos sila rin daw mismo yung nagtutusok. So, yun lang, very gigantic siya pagdating sa Taguig. And sila pa lang so far yung nagbebenta ng malaking barbecue. So wait, palinaw, nauna yung stick at sumunod na lang yung Yung karne. laman. Yung stick daw yung pinaka parang naging source ng inspiration. Kasi nakita lang daw ni Sir Lauro, siya yung pinaka may-ari nito, meron daw palang existence ng mahahabang barbecue stick. So, nga naghanap siya ng supplier no, nabigyan daw siya ng pagkakataon na makakuha. So, doon niya naisip na, what if ang ibenta niyang inihaw, imbes na yung usual lang naman na regular size, mas malaki. Ito, Alam ba ng mga Lauro na it's not about the size? Sinabi niya, actually, size matters kasi gusto niya raw na nabubusog daw, na nasa satisfied daw yung mga customer niya. yung ganito, Mary Mon, gaano ka yung isaw? Gusto ko itang picturean. Sige, picture mo na ako ngayon. Gusto mo dalawa pa para mas masaya Oo. sa picture. Sige. Hindi, habang nagpapaliwanag ka. Yung gantong isaw, magkano per stick? Ngayon, nasa 40 pesos na siya. Ah. Dati daw kasi nasa 30, umaabot ng 50 pesos. Depende yun sa bibilin mo. Yung barbecue, 50 pesos. Pero dahil daw tumataas yung presyo ng bilihin, kailangan din daw nilang taasan Oo. yung price. Kasi kung isa ang bibilihin mo, parang equivalent na to ng Dalawa. 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 Baka nga tatlo pa sa iba no? Tatlong Kung stick mahina ng kayo isaw. kumain, pwede nang mag-share na lang talaga. So, equal naman. Pag kinumpute mo, parang ganun din lumalabas. Parang ganun din siya. Pero siguro nakakatipid ka ng kahit kaunti compared sa kung bibili ka per stick ng mga maliliit. Okay, so paglilinaw lang, ang isang stick ng ganyang isaw is equivalent to how many regular orders of isaw? Mga 2 hanggang 3. Pero yun daw ang binabantayan nila lagi, yung tansya nila para maging pantay lahat ng nilalagay nila sa stick na isaw, na karne ng barbecue, ng tenga, kahit yung chicharong bulaklak, tansyado daw nila lahat. May chicharong bulaklak pa? May chicharong Ito ba ilalagay mo pa sa ibang show? Ire-report mo pa sa ibang show? Kaninang tanghali, lumabas na siya. Yes. Okay. Pwede nang... Pwede na. pwede na. Pwede na. Tinira talaga. Okay, Mary Mon, paano kung yung counter argument against, bakit hindi na lang, or bigyan ka ng 3 orders ng isaw kaysa sa isang malaki? Well, trademark. Branding ang hinahanap din nila doon. So, para sa kanila doon sa Taguig, sana makilala nga sila bilang yung nagbebenta ng giant barbecue. So far, wala pang gumagaya sa kanila. So far, wala pa. Though So, merong ibang giant barbecues, pero yun yung mga laman loob ng galing sa lechon. Sa La Loma, may mga nagbebenta rin. Yes. Pero more on laman loob yun, yung byproducts ng mga lechon nila. Pero sila, lahat ng array ng barbecue nila, lahat ng inihaw nila, giant. Even, meron daw silang pork ribs, meron din silang chicken wings, giant din ang size. na barbecue? Luto siya. So, iba't ibang yung chicken wings, may mga timpla na rin daw yun. Plus yung ribs din, may timpla rin daw yun. Okay, pakirandawan, magkano mga presyuhan naman ng mga ganito, Mary Mon? Okay, yung mga isaw, 40 pesos each siya.
So, itong... Itong mga isaw na to. intestines, okay. 40 pesos. Tapos Not yung... bad yung 40. pesos, 40. Okay. And then yung barbecue, 60 pesos. Dati 50 pesos lang 60 yan. pesos? 60 na siya. Pero nung tinikman ko siya, lalong-lalo na nung bagong luto, sulit siya for the price kasi malambot siya. Ang mahirap kasi kapag lumalaki ang size ng mga inihaw, baka tumabang. Yun yung problem, lalo na sa barbecue. Pero nung tinikman ko siya, malasa siya kasi yung pinapahid din daw mismo na sauce, niluluto rin daw nila. Hindi lang bastang maghahalo ka lang daw ng ketchup, maghahalo ka lang daw ng ganyan. Niluluto rin daw nila. Okay. Meron bang sikreto doon sa sauce nila? Ano bang recipe nila doon sa sauce? Meron. Pero hindi niya sa atin sinabi ng specific kasi ang pinakakwento niya doon, dati raw, actually hindi niya raw, aksidente niya lang na nabuo talaga yung konsepto ng giant barbecue. Tumitingin lang siya, namimili lang daw siya sa mga ihawan, pero inaaral niya raw kung paano hinahanda, paano niluluto, paano ginagawa yung mga iniihaw. Kaya doon niya nakuha ngayon yung concept na, okay, pag tatahi-tahiin ko ngayon lahat ng natutunan ko, maglalabas ako ngayon ng something new. So, pag malaki din yung lutuan niya, sigurado? Dalawa na silang ihawan. Dati maliit lang sila. 2003 yung unang open nila. Maliit pa lang daw yung pwesto nila. Foldable table pa lang daw yung pinaka-pwesto nila. Pero this time, lumipat sila sa mas malaking lugar. May second floor para sa mga magda-dine-in. May dine-in na rin sila. May dine-in na sila. Huwag mo sabihin yung kanin nila, isang serving kasi laki ng rice cooker. Malaki din. Malaki-laki rin ang kanin nila doon. For a big app. Again, for size reference, ito ang barbecue. Direct pa-close up ulit kay Marymon. Ayan. Ganyan po kalaki. Again, ito ay saan matatagpuan? Sa Manalili Street sa Taguig. Pero parang mas alam nung iba, parang Barangay Signal. Mas alam daw nilang malapit daw doon sa lugar na yun. Barangay Signal. Yes. Wink, wink, wink. Wink, wink, Sa Signal talaga. Interesting, ano? Correct. Okay, ito naman barbecue. Alam ko, pinakamahal sa lahat ng barbecue. 60 pesos. Pero meron pa siyang mas mahal, nasa 130, 140, yung mga chicharong bulaklak. Ay, parang Kasi mas medyo okay mahal yung yun. mga yun Oo. talaga. Mahaba ba pila rito? Mahaba. Sobrang haba. Pagdating ko pa lang doon past 5 p.m., ang haba na agad ng pila. And normal na raw sa kanila yon. Actually, nagkaroon pa raw ng pagkakataon na pinaklearing yung mga nakaparadang motor, mga nakaparadang Ganun sakyan. Ganun kahaba. sila ka-jam Pero ano pack. sila? Anong oras sila nag-uumpisa magbenta? May lutong bahay kasi sila, karinderya style din. Morning pa lang meron. Pero Pero ito- yung ihawan, 5 o'clock onwards daw sila. Pero- until 10 p.m., 11 p.m. Umaabot ba ng 10 o sold out ka agad? Minsan daw ubos agad. Pero marami pa raw silang iniimbak lagi na extra. Kasi nga tansya nila, may humahabol pa raw hanggang hating gabi. So, bukas pa rin sila hanggang maubos. Sabi mo kay Mang Lauro, may pwesto doon, no? Sa tapat. Pwede. Wala nang ano, ito na lang, tsaka malalamig na serbesa. Oo. Mang Lauro, promise, magiging bilyonaryo ka lalo sa... Okay, so ang tawag dito ay ano yung Giant. pangalan ulit? Ruwal's Grill and Barbecue. Pero ito, ang pinaka nila, Giant Barbecue ng Taguig. Yun yung parang pinaka-mantra nila doon. Pero kasabay lang nun, meron din daw silang niluluto na 8 sabaw kada araw. Pwede kang mamili. May pares, may ginataang... Grabe na yan. Grabe na yung line-up Mahalo-halo nila. daw talaga. Kaya Oo. marami pa raw kailangang abangan sa kanila. Ito din naman yung Mang Lauro. Correct. Punta kaya tayo Oo mamaya. nga eh. Alam mo, pag ganyan pinipilahan, phenomenon na yan. Yung parang isang sikat na Paris ngayon. At may pelikula na siya. Yes. Malay mo, si Mang Lauro magkaroon din ng pelikula balang araw. Again, so, alam mo, sobrang laki na itong mga to. Alam ko sa TV mukhang maliit, ano? Or baka... Pero, Kaya my God, laki, oh. Puro Ruwal's Grill. alam mo, isang platter nito, Marymon, parang pwede na silang bumoto at pumunta ng kolehiyo. Correct. Ganyan, parang once upon a time, meron silang kinabukasan. Oh, Marymon, yung Betamax naman magkano? Ganun din, nasa price range na rin is nasa 50 pesos, 40 pesos, 50 pesos. Medyo hindi natin specify kasi pinaghalo-halo na yung bili ko. Pero ang total nung lahat ng binili ko, syempre bawas na natin yung mga binawasan ko na dyan, 300 pesos. Ano yung mga binawasan? Kung may ilang stick pa ng isaw na kasama yaan. May mga stick nga Tsaka- dito, may mga bawas. Marymon, bago mo pa ilapag eh. Tsaka mga barbecue. So, Ito 300 siya. Ito masarap na pa yung Ito, tostado. Yan. Oo. So sa Ruwal's Taguig Grill. ito Yes, Pero Ruwal's kabahan na Grill. kayo, mga taga BGC, mga High Street, mga Serendra. Wala kayong sinabi kay Mang Lauro. Yan ang Urig Taguig. Oo. Puro Ruwal's Grill and Barbecue lang yan sa Taguig. Okay. So marami pa tayong, alam mo, sa Metro Manila pa lang marami pa ding explore na pagkain. Marami. Pero pinaka-interesting kasi dito, may tawag sila konsepto ng nose to tail eating.
Once upon a time, yung mga choice parts ay napupunta lamang sa mga hari, members of the royalty. So, yun na yung mga boring na yung mga tenderloin, Yes. mga ganyan, mga laman-laman. So, yung mga ulo hanggang buntot, tinatapon dati yun. At yun ang kinakain ng mga, sabihin natin, ng mga kagaya ko, mga ninuno ko na, okay, you have to make do with yung mga What scrap, we have, the nasty bits, ika nga. At doon, mas doon ka pa na-force magkaroon ng culinary innovations. Kasi anong pwede kong gawin dito sa parang kadiri na part na ito? Kaya tino, di ba? Yung mga civilizations like the French, China, at may ginugunting na si ano ron. Pariha. Abangan nyo rin, baka may sunod pa akong Nako! Kinakabahan ako dyan sa naikulong Palamig sa naman akin to. ni Dessert Mary naman Moon, siya, pero ang catch may salted egg dito, tsaka sili. Gusto ko yan. pwede. Oo. Pero palamig siya. Yung pinag-usapan natin kanina, next time na yun. Sa susunod na lang i-research yun. muna. Oo, kinakabahan ako dun eh. Mary Mon, basta wala mga bula-bulate ha. Wala naman. Wala pa naman. Pero may experiment tayo ulit sa susunod. Ayan, sige, abangan namin yan. But for now, again, maraming salamat sa ating mobile journal na Congrats, si Mary Mary Mon Reyes.